Matapos batikusin sa social media, humingi ng paumanhin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa offensive comments niya tungkol sa mukha ni Akbayan Representative Percy Sendanya na isang stroke survivor. Matatandaang noong Biyernes, Pebrero 7, nang magbigay ng komento si Bato sa isang balita tungkol sa sinabi ni Sendanya laban sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na mas masakit pang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach ng House of Representatives. Kanang imunang nawong gisagpa, nasa dili ingon nato busa na hiwi. Duol diri nako be, kay ako'y sagpa sa pikas nawong nimo para mabalanse. Yang mukha mo sinapak ng di natin alam, kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Mababasang sa komento ni De La Rosa. Matapos mag-viral ang burado ng komento ng senador, naglabas ng pahayag si Sendanya nitong Sabado, Pebrero 9 at sinabing, "Tabingi ang mukha ko dahil ang baklang ngiwi na ito ay stroke survivor. Yakap na mahigpit sa mga kapwa ko stroke survivor." Sa hiwalay na pahayag ay pinalagan din ng Akbayan Representative ang isa pang bahagi ng komento ni De La Rosa na sasapakin daw siya nito. Dahil dito, nito lamang linggo, Pebrero 9, nang maglabas na ng pahayag si De La Rosa upang humingi ng tawad sa kanyang nabitawang mga salita na tinawag niyang offensive comments. The past few days have weighed heavily on Filipinos, especially sa aming mga Mindanaoans at ibang Cebuano-speaking people. Maraming nagalit. At dahil sa nag-empathize ako sa galit nila, nakapagbitiw ako ng mga salitang hindi maganda at nakapanakit ng damdamin ng iba. Ani De La Rosa, I apologize for what I said and did, particularly in failing to see the bigger picture. My apologies to Congressman Percy Sendanya for my offensive comments on his person. I wish him good health. I make no excuses and take full responsibility for the hurt my words have caused. Saad pa niya. Samantala, tinanggap na ni Congressman Percy Sendanya ang paghingi ng paumanhin ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang naging offensive comments nito tungkol sa kanyang mukha. Matapos ang public apology ni De La Rosa sa isa namang pahayag nitong linggo ng tanghali, sinabi ni Sendanya na tinanggap niya ang paghingi ng paumanhin ng senador. Ngunit sana raw ay humingi rin ito ng tawad sa lahat ng katulad niyang stroke survivor na nasaktan din sa binitawang salita nito. I welcome Senator Bato's apology. I hope he can also do the same to all stroke survivors who were hurt by his remarks. Ani Sendanya. Hindi tayo balat sibuyas, pero ibang usapan when a public servant of such high position uses his voice to threaten people with violence and discriminate people with health concerns. Dagdag pa niya. Ayon pa sa kongresista, dapat daw na magsilbing aral ang nangyari na dapat magkaroon ng malasakit ang mga leader ng bansa. Naway magsilbi itong mahalagang aral na ang tunay na leader ay hindi lamang may kapangyarihan, kundi may malasakit. To keep our political discourse rational and humane. At ang panawagan ng pananagutan ay hindi personal na atake kaninuman, kundi responsibilidad ng lahat ng mamamayan. Saad ni Sendanya. Matatandaang si Sendanya ang nag-endorso sa unang impeachment complaint na inihain ng civil society leaders laban kay Duterte noong December 2024, kung saan kasama sa binanggit nilang grounds ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Noon lamang namang Miyerkules, Pebrero 5, nang i-impeach ng House of Representatives si Duterte matapos lumagda sa ika-4 na impeachment complaint ang 215 mambabatas. Narito naman ang opinyon ni Attorney Enzo. Pagkwentuhan nga natin itong si Bato. Nawala na naman sa sarili, mga kabunyog, mga kababayan, itong si Bato de la Rosa. Bakit natin nasabing nawala sa sarili? Eh, ikaw ba naman magbantang sasapakin? Ha? Sasapakin niya daw ang isang congressman. Ha? Itong congressman na ito ay stroke survivor, kaya ngiwi ang kaliwang parte ng mukha. Ha? Si Congressman Sendanya, party list ito. O ngayon, galit si Bato dahil nga isa ito sa mga nag-endorso o aktibong nagtutulak ng impeachment list kontra kay Sara Duterte. O, eh di, pikon na pikon itong si Bato, galit si Bato na na-impeach si Sara
Kaya ito ang napagbalingan, itong si Sindan niya. Stroke survivor nga ito. Kaya ngiwi yung kabilang mukha niya. Parang tabingi. No? Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ako nga, napansin ko rin yan sa mukha ni Congressman Sindan niya. Kaya lang, hindi ko alam. Ano ba talaga yon? Yung pala, stroke survivor yon. Stroke survivor. Dahil sa stroke, nangiwi yung kanyang panga. Yung kalahati ng mukha niya. Ang sabi ni Bato, mga kabunyog, sabi ni Bato, halika nga dito, sasapakin kita. Sasapakan kita sa kabilang parte ng yung mukha para mapantay na yan. Talagang itong si Bato, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Bato, halika nga rito, sasapakin kita sa kabilang parte ng mukha mo para yung pagkangiwi, yung hindi pantay na pagkangiwi ng yung mukha, mapantay na yan. Pag sinapak kita sa kabilang parte ng mukha mo. Ngayon, grabe ang bakla sa kanya. Siyempre, unang-una, ibig sabihin nun, pag stroke survivor ka, na ano yung kabila ng mukha mo, na paralyze, nangiwi ka, PWD ka, author siya ng batas. Congressman siya. Alam niya na bawal ang mambastos, bawal ang mambuli ng PWD. Tapos sasabihin mo ng ganon, ay talagang itong si Bato de la Rosa. Kaya lang, mga kabunyog, mga kababayan, yan kasi dala na yan ng mainit na ang ulo. Sabi ko sa inyo yung sinasabi ni Sara na relax siya. Relax si Sara. Yung sinasabi ng mga DDS na parang wala lang sa kanila ang impeachment kay Sara. Si Bato ang nagre-reveal kung anong totoo. Sobra ang galit ng mga DDS pero wala silang magawa. Yan yung galit na ako pero wala akong magawa. Sa sobrang galit ni Bato, sobrang galit na dyan sa pagkaka-impeach kay Sara, yung isa sa mga nag-endorse niyan, aktibong nagkuntulak niyan, ay itong si Sindan niya, Congressman Sindan niya. Kaya nang magkomentaryo si Congressman Sindan niya tungkol kay Sara Duterte, tinanong si Bato, ang reaksyon ni Bato, sasapakin niya daw sa mukha. Dahil hindi pantay nga ang pagkangiwi ni kasi yung sa kabila nga naman ngiwi yung mukha ni Sindan niya. Sabi ni Bato, sa kabilaan niya naman daw sasampalin sa kabilang mukha para mapantay daw. Ngayon, saka lang natin nalaman, kaya pala ganun ang mukha ni Sindan niya kasi stroke survivor pala. Kaya, mga kabunyog, nang bubuli siya ng isang PWD, person with disability. Congressman pa naman siya. Ganyan kabastos si Bato. Kaya ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, grabe ang reaksyon ng mga netizen sa kabastusan ni Bato. Congressman ang binastos niya, PWD pa, at senador pa siya, ganyan ang kanyang asta. Sobrang bastos. Ngayon, grabe ang reaksyon ng mga netizens. Grabe ang reaksyon kontra sa kanya. Laglag na nga siya sa pagkasenador Nandun na siya sa 10, 11, 12, 13, 14. Tapos ginawa niya pa yon. Lalo na itong malalaglag si Bato. Ano na nga siya Talagang kumbaga kabit-kabit na lang dun sa number 11, 12, 13, 14. Pag sumulong ang kampanya dahil hindi na sila ang administrasyon, mauungusan yan ni Bato, nila Benhur Abalos, nila Ma'am Aquino, nila Kiko Pangilinan. Mauungusan yan. Isa rin siguro yan sa dahilan bakit mainit na ang ulo ni Bato. Hindi lang sa punto ng impeachment ni Sara, kundi siya mismo na alam niya na laglag na siya. So may halong init ng ulo na ni Bato. Dahil mainit na ang ulo ni Bato, desperado na, dahil nga nalalaglag na siya, kung ano-ano nang sinasabi. Mga kamunyog, mga kababayan,
Sinabihan niya ang isang PWD na congressman na sasapakin sa mukha. Ay ano nga may ngiwi nga yung mukha nitong congressman na to kasi nga hindi ko rin alam noon, pero yung pala dahil sa stroke survivor. Kaya medyo deformed ang kanyang mukha sa kabila. Pero yung pala, ano pala yun? Stroke survivor, kaya PWD. Sabi ni Agustin Mondragon, umusok ang ulo ni Bato. Kaya lang nakakahiya mga kabunyog kasi senador. Senador, ganun ang asta mo. Ganun ang asta mo. Kung makapagsalita ka, wala kang respeto. At ang sinabihan mo ng ganun, isang congressman na PWD. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Xi Putin, Bato, dun ka na lang sa lugar nyo. Ano na lang, makipaglaro ka na lang sa mga apo mo. Mag-ihaw ka na lang ng isda. Nakita kita nag-iihaw ng isda eh. Yun na lang gawin mo. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito yan po ang nangyari kay Bato de la Rosa. Ngayon, nag-sorry. Shout out kay Jose Villano. Dahil grabe ang baklas, delikado na ano talaga siya. Siyempre, nagsimpatya yung mga tao doon kay sindan niya. Kasi ano nga yun stroke survivor. Hindi niya naman ano niya eh. So ngayon, karamdam si Bato, nagalit ang mga tao sa hindi nagustuhan ng mga tao ang ginawa niya. Nagsorry na si Bato. Ang sabi ni Bato ganito, sa harap ng mga pangyayari kasi ngayon na napakainit na pangyayari, hindi ko na nakontrol ang sarili ko. So humihingi ako ng sorry, nag-apologize ako. Kung nakasakit ako ng damdamin, inaako ko ang responsibilidad sa nangyaring ito. Yun, nagsorry. Nagsorry si Bato. Nagsorry kasi ang simpatya ng mga tao nandun kay sindan niya eh. Kasi siyempre binastos niya ang isang tao na PWD. Pagsabihan mo na sasapakin kita para mapantay. Parang ganito, gusto mo sapakin kita para mapantay na yung mukha mo. O di ba sobrang bastos? Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, dahil alam niya na bagsak na nga siya sa survey, tapos namumonitor niya siguro na talagang grabe ang reaksyon ng netizens, nagsisimpat siya doon kay sindan niya. Nagsorry ngayon si Bato. Nagsorry. Kanina lang nabasa ko eh. Sabi ni Bato, sa harap kasi ng mga nangyari ngayon, ang tinutukoy niya yung kay Sara, masyadong tensyonado daw. Kaya hindi niya napigilan yung sarili niya. Kaya kung nakasakit man daw siya ng damdamin, inaako niya daw ang kanyang pagkakamali. Kung siya'y nakasakit ng damdamin. Wala. Nawala sa sarili si Bato. Bakit nawala si sarili si Bato? Kasi nga, lahat na lang ng nangyayari sa kanya, alam niya, una, sa survey, laglag na siya. Laglag na. 11, 12, 13 na lang siya. Tapos yung reaksyon ng mga tao dyan sa ginawa niya, sobra. O di magsak lalo siya. Yan. Pero sabi ni Viva Mamshi Lawrence, too late na to apologize. Bato. Wala na. The damage has been done. Yan. Sobra ang pambabastos mo. Sobra ang pagkabuli mo. Sobra ang yabang mo. Di ba? Kaya yan senador ka, ganyan ka umasta. Yan. Kaya yan, di grabe ang baklas sa'yo. Galit na galit ang mga tao eh. Nagsisimpatya ang mga tao doon sa binanta niya. Sasapakin daw para mapantay ang mukha. Anyway. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang kwentuhan natin tungkol dito kay Bato. Okay? Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates.
Maraming salamat po.